Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Clarissa Angelos Tapanes, ang inyong review lecturer sa Filipino. Kaya ngayon ay um, ano-ano ba yung dapat natin o dapat ninyong matutuhan pagdating sa ating lecture sa Filipino. So, inaasahan ko na ang bawat isa ay pagkatapos ng review lecture natin ay marunong ng gumamit ng tamang balangkas ng wika o yung grammar. Pangalawa ay may sapat na kaalaman pagdating sa talasalitaan o yung vocabulary words, nakakaintindi at nakapagsusuri ng binasa o yung reading comprehension. So, pagdating dito ay kahit mismo sa exam, hindi lang, ang pinaka-goal natin rito ay hindi lang basta maintindihan, kundi makasagot ng tama at mabilis. Tatandaan po ha, mabilis pero dapat tama. So, kaya dito, may tatlo tayong bahagi na ah, dapat nating pag-aralan pagdating sa Filipino. Una na nga rito ay yung balangkas ng wika o yung grammar na kung saan ay ito ay may tutulad natin pagdating sa istruktura ng bahay. Kapag mali ang pundasyon, kahit maganda ang salita mo, mali pa rin ang pangungusap. Tulad ng ano ba yung dapat nating mapag-aralan dito ay yung tamang paggamit ng salitan, tamang paggamit ng na maikli at ng na mahaba, wastong gamit ng mga salita, yung tamang pangungusap, yung wastong baybay, maging yung bahagi ng pananalita. Then dito, pangalawa, yung talasalitaan o yung vocabulary words na kung saan ay dapat malaman natin ang bigyan pansin din natin yung kahulugan ng malalalim na salita, kasing kahulugan or yung synonyms, at yung kasalungat at o yung tinatawag na antonyms sa Ingles. At syempre yung pinakahuli, yung pag-unawa sa binasa o yung tinatawag natin reading comprehension na ayon sa mga nabasa ko na mga nagbigay ng kanilang hinain, hinain after nila mag-take ng exam. Ito yung masasabi nilang nagpahirap sa kanila. Isa sa mga nagpahirap pagdating sa exam, yung reading comprehension. Kaya dito, dapat nating matutuhan yung paghahanap ng pinaka-idea o yung main idea, maging yung pagkilala at pag-alam natin pagdating sa supporting details, at maging yung pagtukoy ng tono o yung damdamin ng inyong binabasa, at saka yung layunin nito pagdating sa babasa. So, itong tatlong bagay na to yung dapat nating matutuhan pagdating sa Filipino. Kaya ngayon, simulan na natin ito sa bahagi ng pananalita. Okay, so ito po yung mga bahagi ng pananalita na dapat nating bigyan ng pansin. May 10, pero ang kadalasan lang po dyan na lumalabas ay pangalan, panghali, pandiwa, pang-uri, pang-abay, pangatnig, pang-ukol, pang-angkop, pantukoy, pangawing. Binasa ko na lang. So, ayan. So, unang tanong. Unang tanong, hindi siya dumalo sa pulong. Ba't lang? May mahalaga siyang lakad. So, tingnan po natin kung ano ba yung pinakaakma na sagot pagdating sa pangungusap na ito. So, mag-eliminate tayo ng mga ano, pagpipilian. 'Di ba? Isa yun sa mga laging suggestion na para mas madali ninyong matukoy ang pinakaakma o tamang sagot pagdating sa tanong. Yung pag-eliminate. So, una po rito ang ngunit. So, ngunit hindi siya dumalo sa pulong, ngunit may mahalaga siyang lakad. Kung pakikinggan natin, ito ay hindi akma or hindi magandang pakinggan.
Dahil paano nga ba or paano nga ba ginagamit ang salitang ngunit? Ang ngunit po kasi ay ginagamit kapag ito ay nagpapahayag ng pagsalungat pagdating sa pinaka-binibigyang ideya, 'di ba? Hindi 'to angkop. Bakit? Bakit hindi siya angkop? Kasi nga hindi naman itong pangusap ay hindi naman nagpapakita ng pagsalungat pagdating sa ideya. So, X po yung A. B, kaya. Bagay kaya ang kaya, hindi siya dumalo sa pulong, kaya may mahalaga siyang lakad. So, kung titingnan natin, hindi rin siya magandang pakinggan. Kasi minsan, di ba, ganun? Kung hindi magandang pakinggan, mas malaki yung chance na hindi siya akma pagdating sa balangkas. So, ang kaya po kasi ay ginagamit pagdating sa pagbibigay ng pagbibigay ng linaw. At kung saan dito, mali siya sa konteksto eh. Hindi siya akma. Dahil hindi naman ito nagbibigay linaw. Kaya hindi siya akma. At letter C, dahil. So, bagay ba siya or tama ba siya sa pangusap yung dahil? Hindi siya dumalo sa pulong dahil may mahalaga siyang lakad. So, ito po ang pinaka-tama. Bakit nga ba pinaka-tama? Saan nga ba paano nga ba ginagamit ang dahil? Ito ay nabibilang po sa bahagi ng pananalita na pananhi na kung saan ay kung may dahilan, may bunga. Bakit nga ba nangyayari yung kilos? Ibig sabihin, may pinagbabatayan, may dahilan. Kaya dito, kung mapapansin natin sa pangungusap, may dahilan. At yung dahilan na yun, may kaakibat na bunga. Ano yung bunga rito sa pangungusap? Hindi siya dumalo. So, bakit nga ba siya hindi dumalo? Anong dahilan niya? Dahil may mahalaga siyang lakad. Kaya ang tamang sagot ay letter C, dahil. Kapag naman letter D, hindi rin siya akma, 'di ba, kung titingnan natin. Dahil ito ay kumbaga ginagamit ang kapag kung ikaw ay nagbabakasakali or may pag-aalinlangan. So, hindi rin 'to akma. Kasi kung makikita natin sa pangusap, nangyari, hindi siya dumalo, 'di ba? Ang pandiwa ay dumalo. So, tapos na yung kilos, tapos na yung pangyayari. Kaya hindi siya puwedeng gamitan ng kapag, kasi tapos na, 'di ba? So, ang tamang sagot sa 1 ay dahil. Okay. So, pangatnig. Ayan po, papasok ito sa pangatnig, 'di ba? 'Pag sinabi pong pangangatnig ay isa sa mga uri ng bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa salita, sa kapwa-salita, o sa isang kaisipan. Okay. So, pangalawang katanungan, mararangal na tao ang pinagpapala. Ang salitang marangal ay nasa bahagi ng pananalita na lang. So, ano po kaya sa tingin niyo na ano ang bahagi ng pananalita yung sa rangal na mararangal, salitang mararangal. So, isa-isahin po muna natin. Okay? So, una po rito na bahagi ng pananalita ay pangalan. So, lingid naman na sa kaalaman natin, pag sinabing pangalan or noun sa wikang Ingles ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook at pangyayari. Okay po? So, ang binibigyan din dito at may salungguhit po at nakabold po na salita ay mararangal. So, sa tingin niyo po ba ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, pook, pangyayari? So, hindi. Kasi mararangal, hindi siya tumutukoy sa ngalan ng tao. Sunod, pang-uri. Pag sinabing pang-uri ay nagsasaad ng katangian ng uri ng tao, hayop, bagay, pook at iba pa. Nagsasaad ng katangian. So tingnan natin. Suriin natin yung pangungusap ha. Mararangal na tao ang pinagpapala. So, ang binibigyan din natin dito ay mararangal. Sino raw yung mararangal? Mga tao. So, ito ang ngalan at ang nangyayari dito ay ano? Binibigyan itong ng katangian. Mararangal daw yung mga tao. So, sa madaling sabi po, ang tamang sagot rito ay pasok siya sa letter B, pang-uri.
Okay po, pang-uri. So, ang tamang sagot ay letter B. Sunod naman po ay yung letter C. Bakit hindi siya pwede? Pandiwa. So, pag sinabi pong pandiwa ay alam naman natin yan, ito ay nagsasaad ng kilos, 'di ba? At sa pandiwa po may tatlong uri, perpektibo o yung past tense o tapos na ang kilos, imperpektibo, present tense o kasalukuyang nangyayari ang kilos, at pangatlong uri ng pandiwa, kontemplatibo o future tense, mangyayari pa lang ang kilos sa hinaharap. So, hindi siya pasok, 'di ba? Then, letter D, pang-abay. Okay po, so pag sinabi naman pong pang-abay, ito na po yung nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Kaya masasabi rin po natin ito na hindi po ito ang tamang sagot dahil hindi naman ito nagbibigay turing sa pandiwa. Okay po, o pang-uri. Kaya ang tamang sagot po rito ay letter B, pang-uri. Okay. So, wait lang.